Sandigan ng nagagapi, ikaw ang Diyos ng bawat lahi. Kahit ang hangin, ang alon at ulan, lahat ng bagay ikaw ang pinagmulan. Diyos na dakila, kinikilala, nag-iisang Ama, wala nang ang iba. Bawat papuri, alay sa hari, tunay ngang nag-iisa. Anumang pagsubok ang sa akin dumating, katapatan mo'y mananatili. Sa aking buhay, itataas ang ngalan mo, ihahayag sa bawat dako na dakila ka, O Diyos. Diyos na dakila, kinikilala, nag-iisang Ama, wala nang ang iba. Bawat papuri, alay sa hari, tunay ngang nag-iisa. Diyos na dakila, kinikilala, nag-iisang Ama, wala nang ang iba. Bawat papuri, alay sa hari, tunay ngang nag-iisa. Diyos na dakila, Diyos na dakila. Good morning po. Morning! Ay, yun. Parang mas energetic yung second service natin. Kasi kanina medyo maaga pa eh. Yung mga kasama natin sa church. So again, good morning po. Sino pong makaka-agree sa akin that it's masaya po tayo na pumupunta every Sunday. Ewan ko, ako every Sunday I'm excited to be with our fellow Christians na to worship again Jesus, no? Kasi iba pa rin, iba yung nag-worship tayo together and we unite as one, no, to worship Jesus, no? Okay. So today as we gather and praise and worship our Lord, let's paano ba to? Let's open our hearts. Kasi maganda po na yung worship natin comes from our heart, no? I believe God is pleased when we worship Him in spirit and in truth, no? Kung totoo tayo sa ating mga puso, makikita ng ating Panginoon yun. So today, sige, let's all stand and let's worship. Let's give our all and a best praises to God. Amen. Amen! Hallelujah! Ready at the line, looking out to all that's ahead. When every heart confesses your name, we're pressing on towards that day. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Letting go of every mistake, throwing off the chains of restraint, and all that will remain, a passion for your name, burning
as we run this race, we're never gonna stop. We're never gonna stop. Yes, God. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we want now. Whoa. Every shot is taken in faith, every step compelled by your grace. We're taking up our cross, no matter what the cost. We're giving up to go your way. We're never gonna stop. Yes, God. We're never gonna stop. We're running. We are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we want now. Yes, God. Every step we take by in faith, every step compelled by your grace. We're taking up our cross, no matter what the cost. We give it all to go your way. We're never gonna stop. Yes, God. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Yes, God. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're running. We are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we want now. Whoa. Yes, God. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, yes, to your love. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Come on, church. Running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are, All that you are, it's all that we are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we want now. 'Cause all that you are is all that we want now. 'Cause all that you are is all that we want now. Yes, God. All that you are, Lord, all that you are is all that we want. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Help us to be more and more like you, Jesus. That's what we want. That's what our heart wants, Lord. When the weight of life begins to fall,
On the name of Jesus I will call. For I know my God is in control, and His purpose is unshakable. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fears, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. As I walk into the days to come, I will not forget what you have done. Yes, God. For you have supplied my every need. Oh, and your presence is enough for me. Yeah. It doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fears, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Doesn't matter what I feel, yes God, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fears, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. You will always be more than enough for me. Yes, Lord. You will always be more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you made. Nothing's gonna change your love away. You will always be more than enough for me. Yes, you are. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. Yes, you are. You will always be more than enough for me. Yes, God. You will always be more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you made. Nothing's gonna change your love away. You will always be more than enough for me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, yes God, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fears, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fears, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. My hope
promises to me. Can we sing it out? My hope will always be in your promises to me. Only through your promises, Lord God, we put our hope, Lord, not because of what we feel, Lord, regardless of what we see in our lives, Lord. We put our trust. We put our trust in you. And that is the hope, Panginoon, na meron kami ngayon sa mundong ito, Lord. And help us to purify, Lord, each and every fiber of our hearts, Lord. As we, Lord, give everything to you. Lord, hindi kami mapapahiya. We'll never be put to shame when we give yung aming laman, Panginoon, ng aming puso. Purify us, Lord. Purify our hearts. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, yes, God. Cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, Lord. It's to be holy, set apart for you, Lord. We choose to be holy, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. Oh yes, God. Ready to do your will. Oh yes, we are. From my heart to the heavens, Jesus be the
the center. Yes, God. It's all about you, Jesus. Yes, it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Can we sing it out to the Lord? From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, God. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, God. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Yes, Jesus. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing else. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Come on, it's all about Jesus. It's not who you are. It's not who we are. It's all about Jesus. It's all about what He can do for us. Hallelujah. Let's give our best clap offering to the Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for gathering us today. Thank you, Lord, for the blessings for the entire week, Panginoon, for the answered prayers, Panginoon, for the good health, Panginoon, for our studies, Panginoon. We thank you, God. You are the center of our life, Panginoon. We gather here today to praise you, Lord, to praise the highest praise, Panginoon, sa'yo. Ikaw ang pinupuri at pinapasalamatan namin ngayong linggo. Hindi lang ngayong linggo, kundi sa araw-araw na aming pamumuhay. You are the center of our life, Panginoon. In His name we pray, Amen. Amen! Ayan po, sige po, bago po tayo umupo, pwede po bang maghanap kayo ng 3 tao at sabihin ninyo, Jesus loves you. Ayan, sige po. Ayan, amen. Okay, sa mga nasa likod po, meron pa pong mga iilan na silya dito sa harapan. So pwede po kayo dito umupo.
Ayan, meron po dito sa unahan. Meron din po dito sa left side. Yan. Sige po. Wow, tayo po ay full house today. Thank you, Lord. Ay po. So again, magandang araw po. Welcome po sa pagdating ninyo sa MFGC, the church that follow Christ and make the followers of Christ. Yan po ang ating mission. Bago po tayo dumako sa ating mga announcement today, meron po ba tayong mga kasamang bisita? Dito po sa kabilang side, meron po bang first time dito? Meron po ba first time? Pakilingin-lingon po ang inyong mga katabi. Baka mamaya yan po ay first time or guest natin. Wala po? Mga luma po ang katabi ninyo? Ayan. Sige po. Okay. Dito naman po sa gitna, meron po bang first timer? First time nating dumalo sa ating sambahan. Meron po ba? Pakilingon po ulit yung katabi. Baka po yan ay bago. Pag luma, ngitian nyo po. Ayan, ngumiti sila. So, luma. Okay. Sige po, dito po. Meron po tayong first time guest. Wala. Okay, sige. Lingon nyo po ulit. Kung luma, pakingitian po. Labas ang ngipin. Ayan. Okay, so welcome po. At sa mga kasama natin sa online, kung kayo po ay first time ninyong dumalo sa ating sambahan, kahit online man po yan, pwede nyo pong i-comment ang inyong pangalan at ilagay na first time po kayo dito. And sa mga kasama din po natin na nag-online na luma na, okay, pwede nyo pong ilagay ang inyong pangalan para alam po namin nakasama po namin kayo today. Ayan po. Sige po, dako na po tayo sa ating mga announcement. Okay, so sa Wednesday po, wala po tayong faith night. Meron lang po tayong online prayer cell. Sabihin nyo nga po sa inyo mga katabi, see you sa online sa Wednesday. Ayan. Opo, magkita-kita po tayo sa online sa Wednesday po at sama-sama po tayong manalangin kasama ang ating mga kapatiran, pamilya na kasama nyo sa bahay. So kahit na hindi po tayo physically magkakasama po tayo sa online na mananalangin. So kita-kits po tayo dyan. Punta lang po kayo sa page ng MFGC. So next po. Okay, so mamaya po after second service, magkakaroon po tayo ng family meeting and church election. So sa mga official member na po ng ating simbahan, maiwan lang po kayo saglit mamayang 12:30 at magkakaroon po tayo ng family meeting. So sa mga official member po, gusto niyo po ba ng free lunch? Ay, parang hindi po nila gusto. Gusto niyo po ba ng free lunch? Amen po yan. Sarap-sarap ng free lunch eh. So, ayan po, mamaya po sa mga official member, maiwan lang po tayo kasi magkakaroon po tayo ng meeting and election. 12:30 po. Okay? So, next po. Next announcement. Ayan. Okay po. Sa mga may talento naman po sa pagkanta, sa pagtugtog ng instrument, so, pwede po kayo na mag-audition kanina. Tapos nawala siya. Tapos nawala yung audition kanina 9:30. Pero kung ngayon nyo lang po nakita tong announcement at gustong-gusto nyo po talagang kumanta para sa Lord, gusto nyo pong tumugtog para sa Lord, open na open pa rin po ang music team. Approach nyo lang po si Kuya Jetro or si Ate Jerome. Kapag gusto nyo naman pong sumayaw talaga, hindi nyo mapigilang gumiling at magtamburin para kay Lord, approach nyo lang po si Ate Agay. Ayan po. Okay, meron pa po bang announcement? Wala na po? Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And for reminder lang po sa Matthew 25:29, for whoever has will be given more, and they will be an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. As we are give our tithes and offering po and mission, patuloy lang po tayong maniwala kay God na siya yung
nagsusupply ng mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. And yun po, tinatawagan ko po yung mga ushers po. Then, let's pray po. Heavenly Father, thank you for this day, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin. And I pray po na sa mga makakapagbigay po, i-bless niyo po sila ng liglig at umaapaw na blessings. And sa mga hindi rin po, i-bless niyo rin po sila. In Jesus' name, Amen. Missions giving din po natin today. So pwede nyo na pong ibigay ang inyong missions offering. Paki-indicate lang po sa envelope. Thank you. God bless you all as you give. Our full house today. Pakingitian nyo naman po yung katabi ninyo ulit. Ang daming beses ang pinapangiti sa inyo yung katabi, no? Masanay na po kayo. Dapat lagi tayo nagngingitian sa isa't isa. Okay. So magandang araw po sa inyo at sa ating mga nanonood sa live stream. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi kung nasaan man po kayong lupalop ng mundo. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. So January 26 na po at bukas, January pa din. Napakahaba po ng January, ano? Every year na lang ang haba-haba ng January. Okay. Ay? Okay. So we are capping off our series for the month. Alam niyo po ba kung ano series natin for the month? Ano pong title ng ating series? Hope Chest. So again, ang Hope Chest po, para po sa kaalaman ng lahat, ay isang chest o parang baul o box kung saan nilalagyan po ng mga bagay na mahalaga sa isang bride in preparation for marriage. Nakakatuwa kasi nung nanonood po ako kahapon ng Back to the Future, nabanggit po yung Hope Chest doon. Ay, ang galing, nakakatuwa. Narinig ko doon sa isang character doon. So tayo po, bilang bride ni Jesus, may mga preparations din po tayong dapat gawin sa pagbabalik ng ating Panginoong si Jesus. Ang tanong, ano na po ba ang mga nailagay mo sa Hope Chest mo? So, nung first Sunday po, Pastor Roque talked about anticipation, hope for faster spiritual growth. So, we talked about our goals, spiritual goals, etc. So, second week, si Pastor Elmer Dacayana nagturo sa atin tungkol sa ambition, better health. Yan, ambition, hope for better health. So, nagbawas na po ba tayo ng kanin? Yan, Lord, sorry po, mahirap po talaga, pero tulungan mo pa rin po kami. And last week po, si Pastor Nolan nag-discuss sa atin tungkol sa acquisition. Yan, hope for greater financial capacity. So mga topics po na yan na pinag-usapan natin last time, hopefully po mas tumataas at tumitibay ang ating pag-asa sa ating Panginoon na kasama natin sa ating Shalom journey. So this Sunday po, we will talk about aspiration, hope for emotional stability. Sabihin niyo po, aspiration. Emotional stability. Yan. Tanungin mo yung katabi mo, stable ka ba? Yeah. Sige po, simulan po natin ang ating usapan. Letter A, point number 1, we are creatures of emotion. Tayo po ay mga nilalang na merong emosyon. And letter A, the triune God expresses emotion. The Trinity, our God, expresses emotion. Meron pong grupo ng mga motion picture engineers. So may mga trabaho nila, may kinalaman sa filmmaking, sa mga cinema, etc. So they classified, nirank po nila lahat ng top 10 na most dramatic sounds in movies. So ito po yung 10 na yon. Baby's first cry, the blast of a siren, the thunder of breakers on rocks, the roar of a forest fire, foghorn, yung kapag may fog doon sa dagat, di ba, may sirena doon. The slow drip of water, the galloping of horses,
the sound of a distant train whistle, the howl of a dog, and the wedding march. Isa po sa mga sounds na ito, sa 10 ito, causes more emotional response and upheaval. Talagang ini-steer niya yung damdamin ng mga taong nakakarinig ng tunog na to. At ito pong tunog na ito, it has the power to bring forth almost all human emotion na meron. Sadness, envy, regret, sorrow, tears, as well as joy. Alam niyo po kung anong tunog yon? The sound of the wedding march. Meron po isang bata, maliit na batang babae, umattend siya ng wedding. First time niyang umattend ng wedding. Kita niya, bumulong siya sa nanay niya, Mami, bakit po yung bride puti yung suot niya? Sabi ng nanay, kasi yung white, color of happiness. At ngayong araw, ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Okay, nag-isip yung batang babae. Bakit po yung groom nakaitim? Joke po yun para sa mamaya magigets nyo rin po yun. Pero ako po nung kinasal ako, naka-blue po kasi talaga ako nun. Okay, so joke lang po yun. Sino po ang naka-attend na nakasal? Sino po ang naka-attend na? Mostly naka-attend na po ng kasal, ano? Di po ba sobrang nakakaiyak po ang kasalan? Yung iba naiiyak kasi namimiss nila yung asawa nila. Yung iba naiiyak sa lungkot kasi naiinip na sila o kaya naiinggit na sila. Yung iba po nanghihinayang. Yung iba masaya po sila para sa couple. Pero yung iba gutom. Kasi ang tagal ng reception, ang dami pang seremonya. May kakilala po ba kayong tao na hindi nagpapakita ng emosyon? Imagine, excited ka sa pagkikwento mo, tapos hindi man lang nagpapakita ng interes. O kaya blankong-blanko yung muka. Anong mararamdaman mo? O kaya nakapanood ka na ba ng isang palabas? Tapos yung bida, wala kang mapigang emosyon. Ang galing-galing nung ka-eksena, hugot na hugot, tapos siya, pag nagbitaw ng linya, ang lamya ng delivery. Nakakawalang gana panoorin, di po ba? Mabuti na lang po hindi tayo ginawang emotionless ng ating Panginoon. Sige nga po, once again, ngitian niyo po ang inyong mga katabi. So this Sunday, gusto ko po mailabas natin lahat ng mga possible emotion. Bukod sa galit, ayoko po magalit kayo sa akin ngayong araw. Ano? So when He created us, hindi lang po physical body ang binigay niya, pati ang kakayahang magpahayag ng emosyon. Hindi siya lumikha ng mga robot na walang pakiramdam. Ang sabi ng Genesis 1:26, we are made in the image and likeness of God. Kung tayo ay nilikha ng may emosyon at tayo ay kawangis ng Diyos, ibig sabihin pala, ang Diyos ay may emosyon din. Hindi siya manhid at marunong siyang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Sa kabuuan po ng Biblia, lalo na sa Old Testament, mababasa natin na yung Diyos Ama ay nagpakita ng mga sumusunod na emosyon. So Diyos Ama muna tayo, God the Father. So God the Father, nagpakita siya ng pagdadalamhati at labis na kalungkutan. Nagpakita po siya ng pagkagalit, lalo na po pagdating sa kasalanan. Nakaramdam din po siya ng pagkahabag at awa sa kanyang mga nilikha. Nakaramdam din siya ng kagalakan at paninibugho o matinding selos, lalo na para sa kanyang mga anak. Diyos Ama po yun. Si Jesus naman, sa New Testament, bababasa natin, nagpakita din po siya ng maraming emotions. Nanibugho siya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazarus. Umiyak siya sa kalagayan ng Jerusalem. Nakaramdam ng pagkahabag sa mga tao. Nagalit din po siya dahil sa kawalang paggalang ng mga tao sa templo ng Diyos. At labis din siyang nalungkot dahil po tinraidor siya ng kanyang kaibigan at one of his original disciples, si Judas.
even the Holy Spirit, so Father, Son, and even the Holy Spirit, nagpapahayag din po ng emotion. Nagigrieve natin ang Holy Spirit. Ibig sabihin, nalulungkot ang Holy Spirit pag nakakagawa po tayo ng mga kasalanan. Nag-groan ang Holy Spirit para sa atin. Pag meron tayong matinding prayer request, alam niyo po, marubdob na nakikiisa siya sa ating panalangin. At nag-yearn ang Holy Spirit ng ating atensyon. Naghahangad po siya na, anak, pansinin mo naman ako, anak, nandito lang ako. Pansinin mo naman ako. Nag-yearn po ang Holy Spirit sa atin. Ang galing po, no? The whole Trinity, Father, Son, and Spirit, ay capable po of expressing emotion. Ang pag-express ng Diyos ng emosyong katulad nito ay nagpapakilala sa atin kung sino at anong klaseng Diyos ba ang ating sinasamba. Na sa tuwing dumaranas tayo ng kalungkutan, ng kagalakan, ng galit, alam nating naiintindihan tayo ng Diyos. Hindi po tayo nag-iisa at hindi tayo naiiba. Because we are creatures of emotion. We express a wide range of emotion. Hindi lang iisa ang hilatsa ng mukha natin na yun lang ang emosyon natin. Hindi po ganun. Marami po sa atin likas na masiyahin. May iba naman sadyang mahiyain. Yung iba, parang palaging nagpipigil ng tawa. Nakita ka pa lang, mukhang tatawa na. Mga ganyan. Wala man nakakatawa, pero parang lagi siya natatawa. Yung iba naman, kala mo parang pinagli sa sama ng loob kasi lagi nakakunot yung noo, nakataas ang kilay. May sobrang lambing, may sobrang matatakutin, at marami pa pong iba. We express a wide range of emotions. And this wide range of emotions reflects the Creator who formed us. Ang sabi po sa Ephesians 2 verse 10, we are God's masterpiece. We are His handiwork. Kabilang po ang ating mga emosyon sa masterpiece niya sa atin. Pero ang nakakalungkot po, nang dahil sa pagpasok ng kasalanan, hindi lang spiritual, material, at physical wellness po ang nasira sa atin. Maging ang ating emotional wellness and stability. Ang reflection ng Diyos sa ating mga emosyon ay nasira. Letter B, our unstable and destructive emotions. So una, jealousy to envy and coveting. So, kapit po. Pakisabi sa katabi, kapit. Jealousy to envy and coveting. Alam po natin ang pakiramdam ng inggit, di po ba? Sino pong hindi pa kailanman na inggit? Wala. O, lahat tayo, naka-experience. Alam natin ang pakiramdam ng inggit. Yung classmate mo, may bagong gadget. Ikaw, yung paring hand-me-down. Sira pa. Yung office mate mo, nag-post na naman ng travel pictures niya. Ikaw, di ka man lang makalabas ng Marikina. Di ka nga makalabas ng bahay. Pag nag-browse ka sa social media, hindi mo mapigilan yung sarili mo na mainggit sa mga nakikita mo. Kaya ang ending, matutulog kang either nalulungkot, naiinis, o naawa sa sarili. Na-experience na po yan? Ang inggit po ay parang isang mapanirang damo. Invasive na grass, sa isang, imagine niyo po, kung mapabayaan ang damong ito sa isang garden, hindi po agad nabunot at nahiwalay sa ibang mga halaman, ano mangyayari? Ang mangyayari, mahihirapan ng ibang mga halaman na tumubo ng maayos. Ganyan ang ginagawa ng inggit sa atin. James 3:16, for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder in every vile practice. Kapag meron tayong inaalaga ang inggit, kakaroon ng kaguluhan
Ang simpleng selos po ay maaring mauwi sa inggit o envy. Yan. Ang labis na pagkainggit naman, mauuwi sa coveting o paghahangad ng mga bagay na hindi sa'yo. Hanggang sa mas lalo pang mag-escalate. Naalala niyo po ba kung saan natin mababasa ang salitang coveting? Exodus 20 verse 17. Sabi ng Diyos, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Bawal kumovet, bawal kumabet. Or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Isa po yan sa 10 utos, pangunahing utos ng Diyos sa bayang Israel. Ayaw ng Diyos na naghahangad tayo ng mga bagay na hindi sa atin, lalo pa ang motibo ay hindi na maganda. Lalo pa kung sobra-sobrang na-o-obsess ka na para lang makuha yung bagay na yon. Ayaw yun ng ating Panginoon. Kung meron man po ngayon na pinagseselosan ka o kinaiinggitan, at sa tingin mo po, sumisidhi na yung damdamin, ask the Lord to tame your emotions. Hingin sa Panginoon, Lord, pakalmahin mo nga po ako. And then reflect, bakit nga ba ako nagsiselos? Bakit nga ba ako naiinggit? Hindi kaya masyado nang nakatuon sa bagay o sa tao na yun, yung atensyon mo, at higit-higit na yung pagtingin mo dun sa bagay o taong yun kaysa sa pagtingin mo sa Panginoon. Hindi kaya distracted ka na masyado at naiiba na ang mga priorities mo. Kung natitrigger ng social media ang inggit mo, baka makatulong kung mag-log out ka muna. Meron po akong period na talagang medyo na ako sa mga nababasa ko online, medyo toxic na. Meron po akong, para sa mga mateki, merong extension na newsfeed eradicator para wala kang makikita sa newsfeed mo. Magbubukas ka ng Facebook, walang lalabas. Diba? Naggaganon po ako ng Facebook. Magbubukas ka ng Facebook, walang lalabas. Kasi sobrang toxic na for me. One time. So kung makakatulong po yun sa inyo, maganda po yun. Kung may mga taong nag-uudyok sa'yo para mainggit, konting distansya. Pahalagahan po natin ang emotions natin at mag-reflect. Si Cain po, nagselos siya kay Abel. Kasi mas kinalugdan ng Diyos ang offering ng kanyang kapatid. Ang selos po niya nauwi sa sobrang pagkainggit. At alam po natin kung ano yung sumunod na nangyari. Kung nabantayan lang sana ni Cain yung kanyang damdamin. Di po ba? So that's first, jealousy to envy and coveting. Pangalawa, anger to hatred. Mali po ba ang magalit? Hindi po. Hindi po mali ang magalit. Kasi kahit si Jesus po, nagpahayag ng galit nang nasa laula ang templo na dapat sana ay bahay panalanginan. Pero kailan po mali ang magalit? May tinatawag po tayong righteous anger. Ito ang galit katulad ng pinakita ni Jesus. Ito yung pagkagalit sa mga bagay na naglalayo at nakakasira sa layunin ng Diyos, katulad ng kasalanan. Dapat po magalit tayo sa kasalanan. At dapat din magalit tayo, righteous anger din, kapag pinagkakait ang katarungan sa mga nangangailangan. Kapag merong injustice, dapat po nagagalit tayo. Ang galit na ito ay nagdudulot ng transformation at positive na pagbabago. Pero meron ding unrighteous anger. Ito yung pagkagalit na ang pinagmumulan ay personal na pride o sama ng loob. Ang nais po ng galit na ito ay makasira, makasakit, o makaganti. Doon po nagiging mali
ang galit. Ang simpleng pagkainis ay mauuwi sa galit at awayan. Hanggang sa hindi na makontrol ang emosyon, nagiging bayolente na. Ang pinagmumulan paminsan ng galit, maliliit lang na bagay. Nagkapikunan. Sino ba talaga ang GOAT? Si Jordan, si Kobe, o si Lebron? O kaya nasangga ka, hindi mo sinasadya habang naglalakad. Yun pala, yun na yung forever mo. Tapos nagalit ka ba? Ganyan, di wala na, sayang. O kaya nakat ka habang nagdadrive. Meron pong, nakwento ko na po ito before, pero meron isang pagkakataon po, naiwan kami nung kapatid ko sa bahay. Tapos, basta parang may kinakausap ko siya, tapos hindi niya ako kinakausap ng maayos. Napikon po talaga ako sa kapatid ko. Tapos yung kaserola namin, pinukpok ko talaga sa kanya. Pagpukpok ko sa kanya, nayupi po yung kaserola namin. Tapos yung kapatid ko, dahil mas malaki siya sa akin, baka hindi niya naman ininda talaga yung paghampas ko sa kanyang kaserola, tinatawanan niya lang ako. Ibig sabihin, sa galit ko, nasira pa yung kaserola namin. Pagdating ng mama ko, papagalitan pa ako. Siyempre, ako nakasira eh. Alam niyo po, kahit anong maliit na bagay, sa pusong hindi marunong magbantay ng emosyon, maaring pagmulan ng matinding galit at pag-aaway. Kahit gaano kalit na bagay yan, kung hindi po na-check ang puso, pwedeng pagmulan ng away. According sa recent reports, ang road rage incidents daw sa Pilipinas ay pataas ng pataas. Na ang sabi po sa recent statistics, 8 sa 10 driver. Sino po dito ang driver? Marunong mag-drive, nagda-drive, yan. 8 sa 10 driver ang minsan isang taon nagpakita ng galit sa kalsada. Tama po ba? O mas madalas pa sa isang beses. Tapos yung iba po doon, kung hindi ka man siguro nagpapakita ng galit, pinoperceive mo, iniisip mo na baka yung kasabayan mo sa kalsada mag-express din ng galit sa'yo habang nasa kalsada. Paano ba ina-express ng mga driver yung kanilang galit sa kalsada? Tailgating, aggressive lane changes, yung pagbusina ng sobra-sobra, tapos minsan nagmumurahan sa kalsada, nagsisigawan, minsan pa nagsusuntukan, naglalabasan ng tubo. Halos araw-araw may balita po tayo tungkol sa road rage. Road rage. Ang sabi po ng James 1:19-20, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God." Matuto po tayong magtimpi. Kapag mataas na ang emosyon, distansya muna. Tika muna ang bibig. Kapag galit tayo, mas nagiging destructive po, hindi lang yung ating mga kamay, pati po ang ating mga bibig. At may magagawa o masasabi tayong mga bagay na maaaring pagsisihan natin sa huli. Naku, lalo na po kung kayo po ay nagmamaneho. Huwag nating hayaan na maging statistics na lang tayo kasi di tayo makapagtimpi. Either ikaw ang statistics na naka-aksidente o ikaw yung na-aksidente. Sa ating mga pamilya, kahit ano pong pagkikiskisan ng ugali, huwag nating hayaang masira ang relasyon natin sa isa't isa. Dahil lang naalatan ka sa pagkain. Ephesians 4:20-21, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil." Huwag nating bigyan ang dyablo ng pagkakataon na panghimasukan at kontrolin tayo dahil lang sa ating inis, sama ng loob at galit. Bantayan po ang sarili dahil saan po ba inuugnay ni Jesus ang galit, ang anger? Matthew 5:21-22, "You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment.
But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. Anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Ang galit, ina-associate ng Panginoon sa murder. So let us not become murderers because we are so full of anger. Pero hindi po ako galit. Okay. Next. Anxiety and fear to faithlessness. Makailang beses pong nabanggit sa Biblia na dapat wag tayong mag-alala sa kahit anong bagay. Pero mahirap ang hindi mag-alala, di po ba? Lalo na kung halos tabunan ka na ng mga problema. May deadline na pabarating, may tumatawag sa phone mo, hindi mo alam kung good news ba o bad news ang ibabalita sa'yo. Kinakabahan ka kung ano mangyayari bukas at sa mga susunod na araw. Sa dami ng nangyayari sa ating paligid, marami din po talagang mga bagay ang nagbibigay sa atin ng takot at pangamba. But anxiety and fear rob us of peace. Ninanakawan po tayo ng kapayapaan at ng confidence. Pinaparalyze po nito tayo sa mga bagay na dapat confidently nating hinaharap. Bukod pa po dito, at ito po ang pinakagrabe niyang ginagawa sa atin, ginagawa po nitong maliit ang Diyos sa paningin natin kasi ang pinalalaki niya ay yung anumang bagay na pinangangambahan natin. That is why the Bible tells us to bring our anxieties at the feet of Jesus. Feet po yan, pakipalit na lang. Kaya po ang sinasabi ng Biblia, dalhin natin ang ating mga pangamba, ang ating mga pag-aalala sa paanan ni Jesus. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, kahit ano, maliit o malaking bagay, huwag kang mag-alala, huwag mong problemahin, huwag mong isiping masyado, kundi sa lahat ng bagay, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Lahat ng alalahanin natin, anong klase mang alalahanin yan? 1,000, 10,000, o hindi man pera, buhay man, karamdaman, kahit ano, ilagak natin sa paanan ng Panginoon. Let our request be made known to God. It is human nature to worry. Lahat po tayo nag-aalala. But God assures us that He can turn our worries into peace. Ilapit natin sa Lord ano man ang pinangangambahan natin sa buhay. Si Moses po, takot na takot siya kung kaya ba niyang pamunuan ang mga Israelita. Bakit utal siya, sabi niya. Tanggi siya ng tanggi sa calling ng Lord sa kanya. But when his fears and worries was turned into faith, he became the very person God used to deliver Israel from the rule of Pharaoh. Same thing with David. Si David po, natatakot siya para sa buhay niya kasi habol ng habol sa kanya si Haring Saul. Pero nilagak niya ang confidence niya sa Panginoon. Psalm 27 verse 1. Sabi ni David, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Kanino ako matatakot? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Ibig sabihin ba, hindi na nawala yung sobrang tapak niya, nawala siyang takot? Hindi po. May takot pa rin po siya. Pero alam niya na meron siyang kakampi. Nasulat po niya yan nung mga panahong tinutugis siya ng kanyang mga kaaway. Kung alam mo nakakampi mo si Lord, ano pa ba ang dapat mong katakutan? Nasa ilalim tayo ng lambong ng kanyang pag-iingat.
At siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating provision. Siya ang ating kalakasan. At siya ang ating kasiguruhan. Pangapat, sorrow and depression to hopelessness. Sorrow and depression to hopelessness. Sa latest book po ni Pastor Ronald Molmisa, ang title po is The Struggle is Real. Yan. Meron pong nakakalungkot na statistics doon at hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Let me read. Matindi ang naging epekto ng pandemic sa mental health ng maraming Pinoy, lalo na sa mga kabataan. Approximately 6 na milyon ang dumanas ng depression at anxiety. Dami nun, 6 na milyon. Mahigit 400 students ang nag-suicide during the academic year 2021 to 2022. Recent lang po yan. Kabilang na po ang 2,147 na nag-attempt magpakamatay. Ang sabi ng UP Population Institute, so talagang atin po ito, UP Population Institute, isa sa kada 5 kabataan na ang edad ay 15 to 24 ang nagplano na kitlin ang kanilang buhay. 1 out of 5. Sobrang alarming po nun. Globally, as of 2021, suicide ang pang-apat sa cause of death sa mga kabataang 15 to 29 years old. At ang pinaka nakakalungkot po dyan, tumataas pa ang bilang na yan. Nakakalungkot po, no? Hindi ko pa alam kung na-move po kayo nung statistics na yan. Nakakalungkot po yan. Tingnan niyo po yung paligid. Tingnan niyo po yung mga kabataan natin na nasa paligid natin. Isipin po natin yung mga anak natin, pamangkin, pinsan, kung sino man. Whether bata o matanda, marami po sa atin, pangiti-ngiti lang, pero maring may kinikim-kim na kabigatan. Hindi natin alam at the brink na pala ng pagbe-breakdown, yung katabi mo. May sigalot sa pamilya, hindi pa rin makapag-enroll, lubog sa utang, o kaya nagluluksa at hanggang ngayon, hindi pa rin makakuha ng lakas para magpatuloy sa buhay. Para sa atin pong mga nakakatanda at bilang Youth Sunday po ngayon, isang paalala po. Yung mga kabataan po natin, madalas po nami-misunderstand talaga natin sila. Hinuhusgahan po natin ang emotional capacities nila kasi kinukumpara natin sa mga pinagdaanan natin nung tayo po yung bata. Pero ang totoo, may mga personal challenges din po sila. Hindi lang sa school, maging sa bahay. Akala lang po natin itong mga kabataang ito, dahil masaya sila palagi, post sila ng post sa social media, maingay sila sa social media, maingay sila. Kakaiba yung expressions nila kaysa sa atin. Akala lang natin okay sila. Pero katulad din natin, kailangan din nila ng alalay emotionally. Kailangan po nila yun. They need adults to help and guide them. Kaya maging mas understanding po tayo sa kanila. They need understanding adults to guide and help them. Pero kung tayo man po na medyo nakakatanda na po, dumaranas ng kalungkutan na maaring mag-lead sa depression at kawalan ng pag-asa sa buhay, ito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Psalm 34, verse 18, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Kung ikaw man ngayon ay nakakaramdam ng matinding kabigatan, wasak na wasak ka na, alam niyo po, mas closer ang Panginoon sa iyo kaysa ng mga nakaraan ngayon. Psalm 56 verse 8, "You have kept count of my tossings." Yung pabaling-baling natin sa higaan. Hindi tayo makatulog kahit sobrang pagod na yung katawan mo at isip mo, pero hindi ka makatulog.
Binibilang ng Panginoon yung pagbaling-baling mo. And put my tears in your bottle. Ang bawat luha, tinatago ng Diyos. Are they not in your book? Ang bawat hikbi at luha natin na hindi lingid sa ating Panginoon. Hindi niya tayo tinatalikuran, nauunawaan niya ang kalungkutan na pinagdadaanan natin. Kaya sa panahong nalulunod ka na sa kalungkutan, diagnose ka man ng clinical depression o hindi, tandaan mo na ang pag-asa ay nasa Panginoon. Hindi ka niya pababayaan at kasama mo siya sa bawat laban. 4 lang po yan na pinag-aralan natin. Napakarami pa pong negative emotions na kailangan nating i-work out sa buhay. Pero kulang ang oras para isa-isahin ang mga ito. But the thing is, God knows and acknowledges our emotions. Kanya yun galing eh. Siya nagbigay nun eh. Nasira lang ng kasalanan. Kaya tayo nagkakawindang-windang, kaya tayo na-overwhelm. Natatakot man tayo, nagagalit, nalilito, nagagalak, pumapag-ibig ka man, o nalulungkot, whatever your emotion is, He knows them and He sees us, lalo na kung hindi na natin kayang i-manage ang ating emosyon. Kaya may mga instructions ang Bible para tulungan tayo kung sakali pong unstable na talaga ang ating emotions. Point number 2, we should not be controlled by our emotions. I would like you to open your Bibles, if you have your Bibles with you, Numbers 15:37 to 41. Numbers 15:37 to 41. This is alam natin na ang ating mga emosyon kapag hindi nabantayan, magiging destructive, hindi lang sa atin, kung hindi maging sa iba pa nating pinapahalagahan, whether tao or bagay, gamit. That is why it is important to manage our emotions. Ito pong babasahin natin, isang interesting passage sa Old Testament na nagsisilbing paalala sa mga Israelites paano sila manatiling nakapokus sa Diyos. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay, whatever version that you have. Numbers 15:37 to 41. The Lord said to Moses, "Speak to the people of Israel and tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations, and to put a cord of blue on the tassel of each corner. And it shall be a tassel for you to look at and remember all the commandments of the Lord, to do them, not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined to war after. So you shall remember and do all my commandments, and be holy to your God. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord your God." Sa Hebrew Bible po, kapag po nabanggit ang salitang heart, hindi po ibig sabihin lang nun yung physical organ, but the center of human emotion, thought, will, and moral character. Ulitin ko, emosyon, isip, yung will, yung mga kagustuhan, at yung moral character. So, it encompasses the inner life of a person, kasama na po doon yung feelings, yung mga desires, yung talino, intellect, and decision-making processes. So, pag nabasa nyo po sa Biblia ang heart, yun yung tatandaan natin. The heart is seen as the seat of wisdom and understanding, as well as the source of moral and spiritual life. So ang karunungan pala ina-associate sa puso, hindi sa isip. Sa kultura po ng ancient Hebrew, the heart was considered the core of a person's being. Ito ka mismo. Kung ano yung nasa puso mo, yun ka. Unlike modern thinking, kagaya sa panahon natin ngayon, sineseparate kasi natin yung emotions at saka intellect. Kaya nga pinagdedebate yan puso o isip. Puso o isip.
Pero sa Hebrew po, sa Biblia, hindi po ganun. Lahat ay nasa puso. Ang decision making, lahat, ini-integrate po doon. Ang puso po is where one discerns truth, makes decisions, and experiences emotions. It is also the place where one encounters God and responds to His commandments. The heart's condition is crucial in determining one's relationship with God and others. Napaka-crucial kung ano ang nasa puso mo. Bakit natin to pinag-uusapan? Bakit ko to binabanggit? Kasi po, nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang idea, na prevalent idea, follow your heart. Kung galit, di galit. Ito ako eh. Kung saan ako masaya, bahala sila. Kahit toxic na sa iba, wala akong pake. Basta susundin ko lang ang sinasabi ng puso ko. Kasi totoo ako sa sarili ko eh. Totoo ako sa sarili ko. Pero okay lang ba talaga sa ating ma-offend natin ng Diyos at ang ibang tao para lang masabi nating totoo tayo sa sarili natin? Sa kanya naman galing yung emosyon na. Paano natin babalansehin ngayon? Ang dapat po nating gawin ay i-detoxify ang puso natin. Linisin ang laman ng puso. Lahat ng bagay na nakaka-impluwensya sa ating emosyon, lalo pat para sa masama, i-filter po natin. At ang pang-filter, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Maging mindful tayo about the Word and His work in us at maging mas intentional. Kung tingin natin medyo nakakalimot tayo, intentionally paalalahanan natin ang sarili. Doon sa binasa natin sa Numbers, nabasa natin doon ang word na tassels. Yun yung role ng tassels. Yung tassels sa kasuotan ng mga Jews. Sa Hebrew, ang tawag po doon ay chit-chit. Yan, sabihin nyo nga, chit-chit. Chit-chit, chichirit-chit. Chit-chit, yung tassels. Tawag doon sa, ito po yung tsura ng tassel, yan. Yung nakalawit doon sa, yung sa graduation cap, di ba? May tassel, yan. So, ayan, meron silang ganyan sa kanilang kasuotan. Yung mga tassels po, blue tassels, ito ay visual, ibig sabihin, nakikita, at tactile, nahahawakan. Pag naglalakad kang ganyan, mahahawakan mo talaga yun eh. Reminders ng kanilang covenant sa Panginoon. Nakakabit ito sa laylayan ng mga damit nila. Yun yung tassel. Ang kanilang kasuotan ay may nakalawit na mga tassels. At sa tuwing makikita at mahahawakan nila ito, especially when they are tempted to follow the ways of their heart, magdadalawang isip sila ngayon. Alam niyo po kung bakit binigyan sila ng Panginoon na instruction ng visual and tactile reminder? Kasi po, for more than 430 years, alipin po sila sa Egypt. Pero hindi na sila alipin. For more than 430 years, hindi lang sila alipin ng Egypt, alipin din sila ng kanilang mga selfish desires. Kaya dapat po, paalalahanan sila palagi na hindi na kayo alipin. Kayo ngayon ay tinubos na ng Panginoong Diyos. Kailangan nilang maalala yun palagi kasi way of life na nila yun. Na sila ay mga alipin, pero sila po ay lumaya na. Tayo rin po, hindi na rin po tayo alipin ng kasalanan. Pinalaya na tayo dahil sa sakripisyo ni Jesus. Though there's no more need for us to wear tassels sa mga damit natin, pero pwede naman, kung gusto nyo, hindi na natin kailangan gawin. Pero katulad ng mga Jews, kailangan pa rin natin ng mga paalala not to follow the ways of our heart. Mga paalala not to be controlled by our emotions. Ano po yung mga paalalang ito? Una, let us be connected to the Spirit.
Ang una nating paalala at tagapagpaalala ay ang banal na Espiritu. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Sa tuwing ang emotions po natin ay nag-overboard at nag-overload na, sinisimulan na po tayong pabagsakin, the Holy Spirit comes to our rescue. He will remind us of and empower us against our ungodly passions. Ipapaalala niya sa atin, anak, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ipapaalala niya sa atin, alam mo, no weapon formed against you shall prosper. Ipapaalala niya sa atin na the grace of God empowers us to say no to ungodliness. Kaya pwede mo yung tanggihan, kaya mo yung tanggihan. Yan ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. So in order for us to be strong against our unstable emotions, for us to manage our emotions properly, makipag-partner po tayo sa banal na Espiritu. Let us desire an intimate relationship with the third person of the Trinity. I-desire po natin yung fellowship niya kasi po siya yung pangunahing reminder na pinadala ng Diyos para sabihin sa atin na, anak, I got your back. Anak, sagot kita. Kumusta po ang relasyon natin sa banal na Espiritu? There was a time kapag nagpe-pray po ako, pag nakipag-commune ako kay God, no? Lagi ko pong ina-address, syempre, Father, Son, Father, I pray, Jesus, I pray, ganyan. Which is good, wala pong mali doon. We pray to the Father, we pray to the Son. Walang mali doon. Our prayers should be addressed to God. Kasi same lang din naman sila. Pero one time, I just learned to pray to the Holy Spirit. Kinakausap ko din ang Holy Spirit to my prayers. And whenever we are at the crossroads of our surging emotions, pwede din tayo mag-pray sa Holy Spirit. Holy Spirit, empower mo nga po ako na magtempi at magkaroon ng self-control para hindi po ako sumabog sa galit kasi malapit na talaga, Lord eh. Holy Spirit, tulungan mo nga po ako na kumalma kasi nainggit po talaga ako sa mga kilala kong promoted na. Tulungan mo po ako maghintay at magtiwala sa mga pangako mo. Holy Spirit, sobrang nalulungkot po ako at overwhelmed ng frustration sa mga tao sa paligid ko. Bigyan mo ako ng comfort, Holy Spirit. So let us be connected to the Holy Spirit and let Him minister to you in your surging emotions. Una, that's our first tassel, first reminder. Pangalawa, be connected to the body of Christ. Sa pang reminder na biyaya sa atin ay tayo, ang church fellowship. Noong 1948 po, si Betts and Thomas, mga researchers po ito, they classified 45 na mga estudyante ng John Hopkins medical students. Ginrupo po yung 45 na estudyanteng ito into 3. Mga alphas. Yung mga alphas po, sila yung mga parang teacher Lester type. Tahimik, yung mga mahiyain, mga ganyan ba? Cautious, reserved, quiet, undemanding. Mga teacher Lester. Yung mga betas naman, sabi ko nga kanina, mga teacher ayut. Yan, sila yung mga spontaneous, active, outgoing, yan. Kasama sila tininya, yan, mga masaya. Mga talagang energetic, yan, mga ganyan. Tapos, meron pangatlong grupo, gamas. Pero hindi ako magpapangalan. Gamas, sila yung mga moody, emotional, either over or under demanding. 30 years later, bago nung sinimulan yung research, Betts and Thomas look at the health records ng mga estudyante. They found out that 77.3% nung gamma group, yung mga emotional group, they suffered from major disorders. Kasama na doon,
yung cancer, high blood pressure, heart disease, and emotional disturbances. Ito pong pangyayaring ito, yung mga ganun, syempre, chinek din yung alpha at saka beta. 25% lang at saka 26.7% lang sa alpha at saka sa beta. Syempre, nirepeat nila yung test, nirepeat nila yung research. Another group, 127 students from classes 1949 hanggang 1964. So ang haba ng range, inulit nila yung test. Alam nyo po, pareho pa rin ng resulta. Basahin ko po kung ano talaga yung findings po nila. No? Too often, Gamma people get lost in their own emotions. While a person's temperament cannot be changed, more support from outside sources such as more human contacts might help lessen a Gamma's risk of disease. Malaking bagay pala talaga ang human connections. So what keeps us from being connected to one another? Napakahalaga po ng mga taong kaagapay upang mapagtagumpayan natin ang mga emotional challenges natin. God created us as emotional beings. And our brothers and sisters in Christ are responsible in putting us in check. Tayo bilang pamilya kay Kristo ay dapat magtulungan na mapagtagumpayan ang mga emosyong maaring makasira sa atin. Tanungin po natin ang sarili natin. When was the last time you allowed trusted brethren to ask you questions? Kailan ka huling nagbukas ng puso mo para maipanalangin at kumustahin ka ng kapatiran? O baka kukumustahin ka pa lang, naka-defense defense position ka na agad. Buka mo lumapit, ganyan. Kung hindi man kapatiran, kahit kay pastor, your pastor loves and cares for you, kaya po tayo kinukumusta. Whatever problems that we have, including emotional issues, ay pwede po nating dalhin ng sama-sama. Pero Kuya Mark, sa totoo lang naman talaga, di ba? Di naman lahat ng nasa church kayang magdala ng sikreto eh. Tama po? Mamaya mag-share ako ng emotional problem ko, ma-judge lang ako eh. O kaya hindi ako maintindihan, maka-question pa yung faith ko. Di ka kasi nagsisimba. Ayoko na lang. Ito po ay paalala at rebuke na din para sa lahat. Church, let us be more sensitive sa mga taong dumaranas ng emotional problems. Iwasan po nating i-dismiss at i-chismis at ikumpara ang mga concerns nila kasi wala tayo sa posisyon nila. Okay na okay po na ipanalangin natin sila. Wala pong problema doon. Pag-pray po natin sila. Pero higit pa sa panalangin, minsan mas kailangan nila ang tengang makikinig o kaya balikat na masasandalan. Minsan nga mas nakaka-minister pa tayo kapag tahimik lang tayo. Minsan hindi po nila kailangan ng sermon, hindi nila kailangan ng unsolicited advice o ng paalala kung saan sila nagkamali. Ang kailangan nila ay pag-ibig ng pamilya. Makukuha ba nila ito sa atin? Parang ayaw natin, ano? Kaya po ba natin itong ibigay sa kanila bilang kapatiran? Parang ang hina. Parang ayaw nyo ibigay. Isa pa po. Kapag may nag-share sa atin ng problema, pwede kayang wag na nating ikwento sa iba? Pwede po ba? Mahina po, hindi pa ako convinced. Pwede po ba? Ayan, yung mga hindi sumagot, ayaw nyo po. Kasi po, we declare that this church is a healing church at hindi gossiping church. We are a healing and ministering church. Therefore, James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Maging connected po tayo sa isa't isa bilang isang katawan. Pero para gustuhin ng iba na mag-confess at mag-pray din sa atin, and eventually maging ganon din po tayo sa kanila, maging ka-connect-connect naman po tayo para sa kanila. Let us be like tassels
na sa tuwing nakikita at nakakasama po tayo ng ating mga kapatiran, naaalala nila, ay eto ang relasyon ko kay Kristo. Ganyan po ang maging role natin sa isa't isa. And in conclusion po, let me ask you a question. Kumusta ang emotional health mo ngayon? Again, we are creatures of emotion, but we should not be controlled by our emotions. Emotions allow us to enjoy life, enjoy the life that God has given us. Binibigyan ito ng flavor ang life journey natin. Pero hindi dapat emosyon ang nagdidikta ng direksyon sa buhay. We should master it and let us not make it our master. At ang katotohanan ito ay maaari po nating idagdag sa ating hope chest. We may have experienced unstable emotions in the past or even in the present, kahit ngayon, baka minsan, feeling mo unstable ang emotions mo. But we can always be assured that God understands us from the inside out. Hindi natin kailangang i-deny ang ating mga pinagdadaanan kasi nakikita yan ng ating Panginoon. Pero maaari nating isurrender sa Kanya para gawin niyang dalisay, purify our hearts, para sa ikabubuti natin at ikatataas ng Kanyang pangalan. As we go on our shalom journey with God, let us be more stable in our emotional well-being. And I would like to end with this declaration from 3 John 2, at ito na rin po ang ating panalangin. As I request everyone to please close your eyes po. Is there anyone here na sa tingin mo unstable ang emotion mo? Tingin mo talagang minsan sumusobra ka na eh. Yung galit mo sumusobra na talagang nakakapanakit ka. O kung hindi ka man nakakapanakit, nasasaktan mo yung sarili mo. Minsan yung kalungkutan mo sobra-sobra na nagde-desire ka na, Lord, kunin mo na lang ako, Lord. Sinasaktan mo yung sarili mo, sinusugatan mo yung sarili mo. Baka minsan meron ka kinakatakutan. Anxious na anxious ka. Kung anumang bagay yon, anxious na anxious ka. Kasi mo, Lord, baka wala nang dumating sa akin. Lord, baka na hindi na mangyari to. Whatever that is, I would like you to raise your hand habang lahat po ay nakapikit. Ang unang step sa paglaya ay ang pag-amin. Pwede po bang magtaas ng kamay kung sino man po ang may ganitong panalangin? Sige po. Nakikita po ng Panginoon. You're not raising your hands para sa amin, para makita namin. Hindi po. You're raising your hands because you want to receive wellness, emotional wellness from the Lord. Sige po, last chance to raise your hands. Let me just pray for you, Lord. You have seen these hands, Lord God. Galit man, lungkot man, takot man, anumang emosyon ang umu-overcome sa kanila, Panginoon. Right now, Lord God, Holy Spirit, we just ask you, please comfort them and remind them of the great and wonderful things that you have prepared for them. Holy Spirit, I just pray that you will minister to these people. Steady their hearts, Lord. Hayaan mo silang tumayo sa solid ground ng iyong mga pangako na mahal mo sila at hindi mo sila pababayaan. Ganon din sa mga nasa live stream, Lord God. I just pray that you will just speak to these people, Lord God. Bless them according to their faith and acknowledge their faith as they have lifted their hands to you, Lord. And I just declare for everyone, dear Jaclam Church, dear friend, dear brethren, brothers and sisters, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Thank you, Pastor Marz. At this time, we'd like to respond by calling all the teens and youth who are here and even the very young FSYs. We want to pray for you. We want to extend our appreciation para sa inyo. This is Youth Day.
we'd like to honor them, no? Through a prayer. So lahat ho ng teenagers na nandyan sa tabi po ninyo, hayaan nyo pong maipag-pray po namin sila. Okay? Kasi sila po yung pinaka-gullible at very vulnerable po sa mga iba-ibang klaseng emotion sa paligid nila. Konting nood lang naapektuhan, konting may sinabi lang naapektuhan. So we want to especially pray for them. All the teens and youth po, dito na lang po kayo sa harap, naharap po kayo sa akin. So yung mga nandyan po na teens and youth na katabi ninyo, paki-encourage niyo po sila. Yung mga nandito, baka may teens and youth po sa katabi niya. Basta single po. Mga young FSYs, hindi na po yung couples. Dito, pwede naman mag-second line. Yan. Adults that are here, I will represent you po for these young people. On your behalf, I will ask forgiveness na baka kasi tayo nagkakos din sa kanila ng kanilang stress or ng kanilang anxiety, mga fears. Tayo minsan naglalagay sa kanila nun. Tayo rin na nag-expose sa kanila nung mga iba-ibang pagiging envious na po at materialistic na po. Young people who are here, pasensya na kayo sa amin, ha? We'd like to ask forgiveness if we are, minsan kami nagpa-provoke sa inyo to not be the kind of person that you want to be. Kami na yung nagtutulak sa inyo minsan noon, masyado kaming masermon, masyado kaming naging sa inyo, pagtiisan nyo kami on behalf of your parents and guardians, no? But at the same time, we release also forgiveness sa inyo kasi alam din naman namin na dahil sa pinagdadaanan nyo, ang tendency, sumobra kayong sumasagot sa magulang, hindi kayo masyadong nag-engage, ganun, may sarili kayong mundo. At doon nahihirapan minsan yung mga adults sa inyo. But we'd like to release forgiveness also at patuloy pang pag-ibig sa inyo nanggagaling sa Panginoon. Okay, sige, can you raise your hand sa Panginoon, young people, teens? Yung mga nasa audience po, I'll be asking volunteers, babae sa babae, lalaki sa lalaki. I need you FSYs, I need you young couples, UFM and UFW. Please find somebody na pwedeng mag-touch sa kanila, sa shoulder nila, para maramdaman talaga nila that they are being cared for. Okay po, let's do that. Hanap po talaga tayo. Mag-volunteer po kayo, hanap po tayo. Kahit hindi ko po kayo kilala, sige lang, if you are being touched by the Lord to pray for these young people, sige po, isa-isa po. Meron po dito sa harap. You can move here sa harap so that you can reach them. Okay, meron pa po dito. Lalaki sa lalaki, babae sa babae po. Sige po, help us. Help us. They need our help. They need our prayer. They need our anointing, no? Sa kanilang pag-usad sa journey nila. Yes, hallelujah. More. We need more, please. Dito po sa harap. Dito po, meron pa po dito, mga girls. Okay. Ang kailangan po namin, yung talagang hahawakan nyo sila sa shoulder nila. Talagang may point of contact po talaga. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Yung mga nasa audience po na nakaupo, please stretch your hand towards them. Hallelujah. Panginoon, we humbly come before you. We humbly come before you. These young people need you, Lord, to steady their hearts, Lord.
Panginoon, alam niyo ho how yung sinungaling po ang puso po, sinungaling ang puso, and these young people have the tendency po, Panginoon, na sundin lang yung puso nila lagi. But you are greater than our hearts. Kaya Panginoon, dalangin ko na pakinggan nila ang tinig mo, pakinggan nila ang salita ng Diyos, para ho maging steady ho ang kanilang pakiramdam. Meron po silang self-control sa lahat ng bagay. Self-control pag magagalit na. Self-control pag nahuhulog na sa pag-ibig. Self-control po, Panginoon, sa galit nila para hindi na matuluyan yung mga galit. In the name of Jesus, help them, God. Help them, Lord. Steady their hearts, oh God. Make it stable, Lord. At yan ho magiging aspirasyon nila for year 2025 po. Yan ang ilalagay nila sa kanila hope chest. Yung blue tassel, Lord, the blue tassel, na lagi magre-remind na kailangan hong steady yung kanilang emotions. Salamat po, salamat po. Naway, makarinig po kami ng mga patotoo na mas magandang mga relasyon. Dahil po, hinipon nyo na rin po ang lahat sa amin, pati yung guardians, pati yung mga batang ito. Salamat po. We speak blessing upon them. We speak emotional stability sa kanila. Salamat. And gamitin mo pa po sila sa greater heights, Lord. And they will be like eagles, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Yung nag-pray po sa kanila, can you hug the person you prayed for? At yung mga katabi-katabi po, pati yung hindi niyo pinag-pray. We love you guys. We love you. Thank you, Jesus. Alala nyo yan sa sarili nyo lagi, ha? God bless you. Let's watch this po. Good morning, Lord. Good morning, Hannah. Thank you po for another day. Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Let your light so shine before men? My light? Lord, parang hirap naman po niyan. Kaya ko ba yan? Kung gagawin mo mag-isa, ano sa tingin mo? Di ko alam. Di ko talaga alam, Lord, promise. Next time na lang, ha? Pwede bang John 3:16 na lang yung verse natin ngayon? Memorize ko nga yun, eh. For God so loved. Hannah, Lord, subukan natin today. Kaya natin yan. Sasamahan kita. Lord, help me po to shine for you. Gusto ko pong makita nila yung love mo. Even in small things. Ang hirap po mag-isa. Hindi ko po kaya. Pero I know that you will be with me. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. I will shine for you, Lord.
Kaya nga, ano bang araw ngayon? 26? Uy! 26. Pre, happy birthday! Salamat man ha. Grabe naman yun! Uy, pre! Ay, ito na naman siya. Uy, grabe to! Yan na naman ang Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord na naman! Alam mo, ang weird mo no? Nakakatawa ka. Di ka pa natatawa sa sarili mo? Grabe, laging praise the Lord. Hana, huwag kang matakot. Maging matatag. Ang liwanag mo ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ay. Grabe. Ano kayong pwedeng kainin natin? Hi, Mia. Pwedeng makitabi sa'yo? Hi, Mia. Sure. Pwede makayo muna sa'yo. Wow, ito na naman si Hana, oh. Nagiging hero na naman. Hero? Tagapagtanggol ng mga inaapi? Tanggol pala to eh. Ala, si Tanggol. Grabe. Ay, kaya siguro may award siya bilang Miss Perfect. Wow. Sana all perfect. Ay, ano nga pala yung kinakanta? Alive, alive, alive. Grabe talaga. Tignan mo itong mga to. Kala mo kung sino kung magsalita. Kala mo ang perfect. Ay, alam mo ba, Hana? May chismis yan dito sa school. Gusto mo malaman? Talaga? Iyang mga yan. May chismis yan. Pops, Hana, gusto mo ba talaga na sumali tayo sa ganyang usapan? Sabi nga pala ni Pastora, bawal makimarites. Sorry, Lord. Very good. Si ano, yan, nakasalamin. Yung mga naka-blue yan. Yan, Sino tatlo. nagtanong? Joke lang. Alam mo, Mina, hayaan mo na lang sila. Kumain na lang tayo. Gusto mo ba Sige. natambakan ko? Ano bang ba? Hindi ko nga alam. Wala pala akong baon. Ano yan? Paano tayo kaya dyan? Tara na. Ay, grabe. Nakakapagod. Grabe yung brain cells ko, pre. Wow! My brain! Nasaan pa gamit nga kahit... Uy! Aray! Marunong ka bang tumingin sa dinadaanan mo? Ha? Pre, Ha? pre ko alam mo, sinusunto ko na yan. Ganun ba? Ah, nananadya ka ate, no? Dito ka nga. Sabihin mo. Ano? Ha? Hindi ko sadya, pre. Sorry. Totoo? Ha? Pero kita ko rin kahit nakatalikod ako eh. Ha? Pre, sige na. Banatan Pa ako mo, yan, ano? banatan mo. Palag. Oh, duwag ka pala eh. Oh, ano? Hana, Lord, bugbugan na yan, no? Hindi ko na talaga kaya yan. hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pero paano na yung schoolmate mo? Lord naman, di ko nga kilala yan eh. Kung si Mia yan, tutulungan ko yan. Pero sa bugbugan talaga, baka madamay pa ako dyan. Miss Garcia, tulong po! O ano? Ha? Sige. Oh, wala. Ha? Magtawag ka ng kaibigan mo. Ay, wala nga pala tong kaibigan. Mr. Fuertes. Uy, pre. Ikaw yun. Ikaw Uy, di ba ganda tayo? naman. Ikaw yun eh. Uy, Itigil niyo na yan, ha? di Wala ba- kayong ibang ginawa kundi mambuli na lang. ma'am, hindi. Kasama ko sila. Come to my office Di ba now. binubuli tayo niyan? I said Binubuli mo kami. now. Lo, grabe naman kayo. Pre, ingat ka ah. Okay ka lang? Sorry kung ginanon ka nila, ah. May sugat ka ba? Punta tayong klinik. Salamat po, ate.
Ang hirap pala, Lord, pag wala kayo, no? Pero thank you. Kasi sinamahan mo ako all day. Ang sarap pala sa feeling na nakikita ka nila sa akin. Naasar-asar lang nila akong praise the Lord dyan, pero that really means na they can see me shining for you. Pero parang nasagad ata yung light ko today, Lord. Parang di na to iilaw bukas. Hana, my light will always be with you. Kahit kailan, hindi kita iiwan. Hindi mo kailangan gawin yan mag-isa. Ang mercy ko ay bago every day. Kaya huwag kang mag-alala. May mga pagkakataon man na makalimutan mong magliwanag, maintindihan ko. At patuloy kitang sasamahan. Patuloy mo lang naisin na mag-shine para sa akin. Bukas ulit? Sige po. At sa susunod pang mga bukas, I will always shine for you. Good night, Lord. Amen! Ayan po. Grabe ang pula. Okay. So, today po ay Youth Sunday. Sayo po ngayon, special annual youth offering. So nakita po natin doon sa play kanina kung ano yung mga struggle ng mga kabataan. Ano po? Kita naman natin na talagang yung mga tinatry talaga nila na magdingning for the Lord. Pero may mga time talaga na hindi may iwasan na masagad sila. Kaya kinakailangan din po namin ng inyong guidance, ng inyong paggabay bilang aming mga ate at kuya, mentor, para din po ma-remind kami to do what the Lord's will for us. So, ayun po, and gaya nga po nasabi ko kanina, special annual Youth Sunday po, Youth offering, Youth offering po ngayon. At yung mga nasabi po doon, offering. So ang division po ng mga malilikom naming offering mula po sa inyo ay madidivide sa 4. Mapupunta po yung 30% sa National FY. Magiging funds po yun na National FY. Yung another 30% po ay mapupunta sa local church dito po sa atin. Okay po? And yung 20% naman po nun ay mapupunta sa Division FY at yung isang 20% pa po ay dun sa District FY. So magiging funds po yan. So hindi po yan mababaliwala. Yun po ang pupuntahan, yun po ang division ng malilikom na offering naming mga kabataan. So ayun po, at nais lang din po namin sabihin na itong sayo ay investment sa buhay ng mga kabataan. So wala pong masasayang sa inyong mga offering. Okay po? So pwede nyo pong ilagay ang inyong mga offering sa envelope po. Yan, na kung ano po yung merong envelope dyan sa likod ng ating upuan. Ayan, pwede nyo rin po isulat yung name nyo dyan, tapos lagay nyo na lang po na for sayo po ito. Sige po, tinatawagan ko po ang aming youth ushers. Yan. Okay po. Sige po. Sige po, let's pray po. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa ibinigay mo pong biyaya sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming mga atit kuya, may mga mentor po kami na ibinigay mo po sa bawat buhay ng mga kabataan. Lord, itong mga offering nito ay i-bless mo po, Panginoon, at maggamit pa sa iyong kingdom, Panginoon, Lord God. At makatulong po itong mga offering na to, Lord, sa mga future activities ng mga kabataan. Lord, ito po ay na-offer din namin sa inyo bilang pasasalamat. In Jesus' name we pray, Amen. Let's turn the lights on sa lahat ng areas po. God bless you po for investing sa buhay nila. Minsan lang po yan sa buong taon, every last Sunday of January. I am tasked to explain to us what will happen later on po, pero gusto ko lang pong sabihin na ang organization ng Foursquare ay meron pong tinatawag na official membership. May tinatawag pong bona fide member, ibig pong sabihin talagang
nagpasako po kayo sa church na ito. Hindi po ibig sabihin ito, yung members lang ang welcome natin dito. At alam niyo ho yan, alam niyo yan. Pero hanggat hindi ho kayo hindi ho kayo official member. Now, Pastora, nangyari po sa akin yan, nagpa-member po ako, nag-apply po ako. Nakapunta ka ba dun sa harap? Pinag-pray ka ba sa harap? Ay, hindi po. Baka nag-apply ka lang, pero hindi ka pa nagpa-interview, hindi mo pa nagawa yung process. So, hindi pa po yun membership. Okay? Ibig sabihin, regular attendee ka pa lamang. And okay lang ho talagang ganon, may regular attendee lang at hindi pa kayo naka-decide. So mamaya ho, after the service, ang magi-stay lang po dito sa loob ay yung regular, official members lang po. Kung iintayin po ninyo yung inyong kamag-anak, matatagalan po na onti yon kasi po may members assembly. Okay, so dapat po napagplanuhan nyo na po yan sa araw na ito. Okay, doing members assembly po yan. Sa hapon, magre-report po ako, magre-report po tayo sa finances, sa anuang spiritual statistics natin. And these are only shared to official members because there will be question and answer. This is the time that you can ask questions and we can answer you po with the help of our council. So, hindi po namin dahil pinapaalis lang kayo basta bilang regular attendee kasi nga po, we just wanna say goodbye to you later because what will happen sa hapon ay yung official members lang po. So, habang kumakain po kayo ay bumoboto na po kayo mamaya. Mamaya po yun, pagkatapos po nito. Okay? So, you need to remember your number. Okay? So, ikakabit ho nila quickly sa mga poste, yung mga pangalan po, at makikita nyo po what number are you. Ano po? Kaya pag umikot po ang COMELEC staff natin, tatanong sa inyo, ano pong number nyo? 12 po. Ano pa apelyido? Carolino po. Anong first name? K. Ayan. Okay. So, ire-record na po nila yon at bibigyan na po kayo ng balota na isusulat nyo yung number nyo dun sa taas. Okay po? At bibigyan na rin kayo ng pananghalian. Yan po ang mangyayari mamaya. Okay po? So, magbe-benediction po tayo, pero mag-stay na po. Pero kung gusto niyo muna mag-answer mag-health break, sige lang po, baba na kayo agad, tas akyat na lang po kayo ulit. Pero kung gusto niyo mag-intay, may ground cafe po tayo sa baba. Pwede po kayong kumain dun sa mga regular attendee po na hindi makakasama dito sa loob. Kasi po yung lunch ay para lang po sa official members ng church. Pasensya na ho, hindi naman anniversary ito. Kaya ano po talaga to? Membership meeting. Okay po? Sige po, tayo po tumingin lahat. Lord, maraming salamat po sa message na ibinigay niyo. Salamat din po kay Pastor Martin na ginamit niyo para mabigay sa amin yung message niyo. Ano yun? Help us na ma-apply yung mga natutunan namin ngayong araw sa pang-araw-araw naming mga buhay. And tulungan niyo din po kami sa mga emotional wellness po namin. Sa pag-uwi po ng bawat isa, kayo po ang mag-protect sa amin. At sa mga members po na mag-stay, kayo po ang gumabay. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po at mga members, let's turn the lights on po na para maliwanag na sa church. Hindi madilim baka. Yeah. Or maliwanag lang tong spotlight. Kaya. Sige po, just sit down po. Sit down na lang po. Yung hindi naman mag-health break, hindi naman po kayo mag-CCR, just stay po. Yung magpapa-member po, lapit lang po kayo kay Pastor Aglo. Yung member po kayo pero hindi pa po
hindi nyo makita yung pangalan po ninyo as Pastor Nolan po.